guys! So nagbabalik na naman ang inyong vlogger's friend Ketralia, and for today's video, today is March 7, 2025, and happy birthday, Lucian! Birthday ng bunso ko ngayon. He's turning 5 years old. He's 5 years old actually today. So this is his first birthday here in the US. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños Panchito. Feliz cumpleaños a ti. Yay! Thank you guys. Thank you guys. Suot mo, Lupi. Hindi yun yung topic natin, guys. Hindi yun yung birthday. Hindi birthday ni Lupi ang magiging topic natin today. So our topic for today is, parang teacher. Our topic for today is about his pre-op check-up na nangyari kahapon, March 6, 2025. But before that, ayan, samahan nyo rin akong magtupi ng mga labahan ko. Actually, labahan to ni PJ na ako magtutupi. Dahil ongoing laba ko. So dito sa US, guys, it's either naglalakwatsa kayo or sa bahay ka lang kapag off ka. So sa mga nagtatanong kung maraming Filipino dito, guys, yes, maraming Filipino dito sa North Carolina. Dito sa Durham dumadami na yung Filipino. Pero dito sa apartment, ang alam ko dalawa pa lang kaming Filipino dito. Dito kanya-kanya, guys. Lalo na kapag pupunta kayo as a family, hindi yung katulad sa Philippines sa paglabas mo may pagtsikahan ka na. Dito kasi kanya-kanyang buhay talaga. So, yung mga kasama ko nga sa work, marami rin Filipino doon, pero as in parang for one time pa lang kami nagsama-sama sa isang bahay, ganyan. Kasi syempre as a family, meron kayong mga priority, meron kayong kanya-kanyang ganap sa buhay na kailangan dito ng appointment, ganyan, para magkita-kita kayo. So, siguro sa iba, big deal yung gusto nila mas maraming Pilipino sa isang sa lugar na mapupunta nila. Pero, kung yung goal mo is to provide for your family, alam mo yun, parang least factor na lang yung maraming Filipino. Hindi ko naman sinasabing hindi ko naman sinasabi na hindi magandang maraming Pilipino. Syempre mas masaya yun nga. Yun yung sinasabi ko. Mas masaya nga naman talaga na mas maraming Pilipino. Pero yun nga, basta yun yung sinasabi ko, kanya-kanyang buhay dito. So guys, hindi yun yung topic natin, yung mga ganyang-ganyang bagay. Ang topic natin ngayon for today is yung pre-op check-up ni Lupi. Habang ako yung nagtutupi. So ayun na nga. Yun yung chika, guys. So, diba, na-vlog ko yun. Nung pumunta kami, yung first check-up ni Lupi, na-vlog ko yun eh. Na sinabi ng, parang ano lang kasi siya, general dentist. Parang, may ganun ba? So, hindi talaga siya pediatric dentist, guys. So, nirefer kami sa pedia dentist talaga. Kasi si Lucian is, 5 years old na siya ngayon, and then yung mga ngipin niya marami nang sira talaga. So ang advice sa amin nung gen dentist, parang ganyan, parang nagki-cater talaga sa mga adults or what, hindi siya pedia dentist, is magpatingin sa pedia dentist. Ayun yung advice niya. So, nung pina-check up si Lupi, ang advice ng pedia dentist is tanggalin nga yung mga sirang ngipin niya, guys. Kasi talagang ang dami ng decay, ganyan, sa mga ngipin niya. And ang sabi, hindi makalabas yung mga bagong ngipin. Kasi nga, may mga sirang ngipin pa na nandun. May mga ngipin pa. So, nung check up si Lupi, parang alam ko na sa 11 na ngipin or 11 teeth yung tatanggalin sa kanya, guys. Ang advice sa kanya, kailangan niya sa hospital talaga gagawin. Philippines, 'di ba? Ang difference naman dito sa Philippines, parang sa dental clinic ka lang, ganyan. And siguro kaya that's the reason why siguro na medyo takot yung mga kids sa mga dentist kasi parang local anesthesia lang. So, dito, si Lupi, gagawin siya sa hospital and under sedation talaga siya, guys. So, hindi ko pa madidiscuss kung magkano aabutin ng bill namin sa
operation ni Lupi. Pero, i-discuss ko yun next time kapag, kapag nagawa na yung surgery niya. So, scheduled si Lupi for his operation sa March 25 sa hospital. So, under sedation nga siya. And then, ang sabi ng doctor, i-save naman, hanggat kaya i-save yung ngipin, i-save. Pero, ayun nga, yung talagang bulok na or talagang sira ng ngipin, kailangan tanggalin. And then, ang pina-pre-op check-up siya kahapon, nagpa-pre-op appointment. Si Daddy ang kasama niya, yung in-advise kay Daddy yung kung ano ang dapat gawin prior to his operation. Patawag yung hospital 3 days prior to Lucian's operation, kung i-remind lang siya na, alam mo yun, kapag, diba, kapag for surgery ka, bawal kumain, yung mga ganyan, yung NPO, post-midnight, yung mga ganyan. Ang schedule ni Lupi is morning. So, pinapapunta na sila doon ng 7 AM, guys. And siguro i-discuss ko yung kung anong ginawa namin the day before the day of the operation, guys. Different, different vlog na lang yun. Kung meron kayong mga anak na gusto nyo ipabunot yung ngipin, ganyan, or magpa-dental check-up, ang procedure sa amin is pumunta muna kami sa general dentist, then yung general dentist yung nag-refer sa amin sa pedia dentist. Then yung pedia dentist, yun yung mag-schedule kung kailan nila gagawin yung bunot ng ngipin. Bihira lang din kasi ako makapanood ng vlog na tawag dito about sa mga sa mga bunot-bunot dito, 'di ba? Kasi unlike sa Philippines sa clinic lang ginagawa, dito talagang para to avoid na rin yung mga yung fear ng mga bata sa dentist. Ayan, talagang ang advice is sedation para walang maramdaman. Ang sabi ng dentist pala, guys, sa case ni Lucian, ang sabi is 3 hours lang siya sa recovery area, and then may go home na siya, ganyan. Pero i-discuss ko yun in detail kapag nandun na talaga sa araw na yun. Si Daddy ang kasama ni Lupi kahapon, sabi ko sa kanya, mag-video siya kung ano yung itsura ng clinic, ganyan. Kung child-friendly ba. So ito, i-insert ko dito yung clips na ginawa ng asawa ko. Yung yung dentistry dito. Ang ganda. Para talagang child-friendly talaga. Tsaka kung makikita mo sa loob, kasi nung pumunta ho siya nung unang visit ho namin, ang ganda ho kasi yung TV, may TV ho na pambata sa loob ng dental room. Ang ang TV nasa taas talaga, nasa kisame. Ang ganda lang, tapos yun, pwedeng mamili kung anong movie ang papanoorin nila. Talagang sila rito, tawag nito, child friendly sila, hindi yung tulad sa Pinas na takot yung mga bata sa mga dentist. Ito, tingnan mo naman, kaya yung mga bata gustong bumibisita sa dentist nila rito kasi nga enjoy sila. Tsaka may Xbox sira lang ngayon, may Xbox One sila, may PS4 sila dyan. Tapos may mga games sila. Habang naghihintay yung mga bata, naglalaro sila. Tapos pagdating pa sa kwarto, maglalaro pa sila. Ganun kakenda rito. So, yun po. Na po siya. Ayan na, tingnan nyo yun. Pakita mo yung tip mo. Ayan na. Kasi kaya pa siya magsa-surgery pala kasi yung mga ipin niya na bago hindi makalabas. At saka last year masakit to ipin niya, kaya kinabunutan. No, Lupi, say hi. Hi.
So, yun po. Ano lang naman, mabilis lang naman yung pre-surgery appointment na nangyari. Usap lang, pinaliwanag lang kung ano yung mga gagawin. Tapos yung mga bayarin. Tapos yun na, balik raw kami sa 25 para sa surgery. Yan po. Maganda kahit pa paano. Guys, yun lang yung nangyari sa pre-op surgery ni Lupi. I-discuss ko talaga, promise, yung in detail kung paano yung check-up dito or paano yung procedure ng mga bunot-bunot ng ngipin dito. Kasi nga, yun din kasi yung mga concern ko, lalo na sa especially sa mga pupunta dito as a family, guys. Konti lang kasi yung mga nakikita ko mga videos regarding sa mga ganito, mga check-up or whatever. So ayun, magandang vlog to para sa mga nagbabalak na ipabunot din yung mga ngipin ng mga anak nila at kung magkano yung mga gastos, ganyan. So ayun lang, dun ko na tatapusin yung vlog na to dahil marami-rami pa akong tutupiin. So ayun guys, thank you for watching this vlog. Bye!